Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Maagang nagising muli si Lucy tulad ng dati. Medyo mas nauna siya sa mga kasamahan niya. Ilang minuto din siyang nagja-jogging sa maliit na village. Naghihilamos siya sa poso nang lapitan siya ni Inang, ang nanay ng village. Malambing na ngumiti ito na tila ina sa lahat. Hindi na bago sa kanya ang mga ganoong liblib na baryo. Hindi na bago sa kanya ang madeploy sa ganoong lugar. Magandang umaga, Iha. Magandang umaga po, Inang. May kailangan po ba kayo? Napatigil siya ng haplusin nito ang mukha niya. Napakagandang bata. Pero, bakit malungkot ang iyong mga mata? Napatulala naman siya. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi mo kayang itago ang emosyong pilit mong hindi ipinapakita. Ngumiti siya na malungkot dito. Ganito lang po talaga ako kapag nadidestino po ako sa malayong lugar. Ganoon ba? Ibig bang sabihin ay hindi isang binata ang nagpapalungkot sa iyo ngayon? Muli ay wala siyang masabi. Magtiwala ka lang, Iha. Magiging masaya ka rin pagdating ng panahon. Hinawakan ito ang kamay niya. Nagulat siya nang pumiksi ito na parang napaso. Inang? Tumingin ito na tila may takot sa mga mata nito. Inang, pukaw niya rito. Umiling-iling ito at bumulong-bulong. Baka nagkakamali lamang ako. Ngumiti na uli ito. Sige na, at mukhang nagigising na ang mga kasamahan mo. Napatango na lang siya habang tinitingnan ito papalayo. Nalilito siya sa inaakto nito. Kilala sa buong baryo ang galing nito bilang isang manggagamot. May naramdaman ba ito na hindi maganda sa kanya? Nagsimula siya ng utos sa kanyang mga troopmates. Lumapit si Doktora Anika sa kanya. Hindi naisip na ganito ka kapala kapag sundalo ka, no? I mean, ikaw yung legit na commander. Pareho silang natawa. Ibang-iba ka noong kasama mo pa si Gael. Lumungkot naman ang mukha niya. Nagiging totoo ako sa sarili ko kapag kasama ko siya. Hindi ba tayo naman lahat kapag kasama natin ang mga mahal natin sa buhay? Tama ka naman. Tumikhim naman ito. May itatanong sana ako. Sa mga dating medical mission, hindi naman ganito kahigpit ang seguridad. May pagkakataon ba na mayroon bang mga rebelde dito? Pasimple muna siyang lumingon bago ibinalik ang tingin dito. It's confidential. Ang masasabi ko lang, nandito kami para protektahan kayo. Ako at ang aking team, nasa likod nyo lang. Gawin nyo ang trabaho nyo at gagawin din namin ang aming trabaho. Salamat, Lucy. Nang lumingon ito sa tent ay nakita nito si Vincent na tumutulong sa pagbubuhat ng mga gamit. Hindi ko alam kung paano ako makakatagal dito ng 6 na buwan na kasama siya. Kakayanin mo, Anika. Ako, I had to stay with Gael for my safety. Araw-araw nararamdaman ko na ayaw niya sa presensya ko. That's understandable. Pero masakit pa rin maramdaman araw-araw. At sa mga huling sandali ng pananatili ko kasama siya, bago matapos ang kasal namin, naging maayos naman ang mga bagay-bagay sa pagitan namin dalawa. Nagkasundo rin kami. Naging okay rin naman kami eventually. Kung gayon, Lucy, bakit ka umalis? He already belongs to someone else. To someone he wanted to belong to. Tumikim siya at ngumiti rito.
Hayaan na natin. Huwag mong kontrolin. Malay mo, magkasundo na rin kayo ulit. Yun na rin ang pagkakataon para pareho ninyong palayain ang isa't isa. Nakakatuwa kung paano siya makapagbigay ng mga ganitong payo sa pag-ibig kung ang kanya naman ay kasing sama ng kumpara kay Anika. Nang sumunod na araw ay nakita niya kung paano mag-away at mag-iwasan sina Anika at Vincent. Obviously namang mahal pa rin nila ang isa't isa. Naiintindihan niya naman si Anika. Ang pagtitiwala ay mahirap nang ibalik. It is one of the most important foundation in a relationship. Walang araw na hindi niya naiisip si Gael. Kumusta na kaya ito? Naiisip ba siya nito? Namimiss ba siya nito tulad ng mga pagkamiss niya rito? Napabuntong hininga naman siya. Kahit nakasama niya si Anika at Vincent, ay hindi pa rin ito nakakatulong na maalis sa isip niya si Gael. Maging ang susi ni Rusty sa kanyang bulsa ay nagpapaalala kay Gael at sa club. Kasalukuyan niyang tinitingnan ang supplies nang lumapit naman si Vincent. Hindi pa talaga niya nakakausap ito noon sa club. Nakikita lang niya ito. Hi, bati nito sa kanya. Umupo ito habang patuloy siyang nagsusuri sa mga gamit. May kailangan ka ba? Kaswal niyang tanong rito. Wala naman. Gusto lang kitang makausap. Itinigil niya ang ginagawa at umupo rin sa isang upuan doon. Sure. About what? Ikaw ang asawa ni Gael, hindi ba? Ex. Kakaana lang namin. Sorry about that. Mukha siyang miserable simula nang umalis ka. Napatingin siya sa lalaking doktor. Nawala siya sa kawalan. Alam kong hindi mo hinihingi. Naiisip ko lang na ipaalam sa'yo. Paumanhin ito sa kanya. Medyo naguguluhan lang siya. Bakit naman ito magiging miserable? Hindi ba dapat masaya na siya? Dahil sa wakas mapapakasalan na nito si Elizabeth. Hindi ba kaya dahil ito lumuwas noon para ibalita rito na pwede na ang mga ito magpakasal? Baka na mali ka lang ng assumption. Baka may ibang nagpapalungkot sa kanya. He was furious. Bakit daw alam ng lahat na aalis ka? Bakit daw siya hindi? It's my fault. Mahal mo siya. Nakikita ko yon. Bakit mo siya iniwan? Wika naman ni Vincent. Natawa siya ng pagakrito. Ang tao ay tila nagtatanong sa kanya ng isang walang kwenta sa mga araw na ito. Walang magbabago. May kasama siyang iba at mananatili itong ganoon. Pero mahal mo siya. Hindi sa lahat ng oras mapupunta ka sa taong mahal mo. Minsan mapupunta sila sa mga taong mahal nila. Which unfortunately in my case, it's not me. Ikaw, Dr. Castellano. May chance ka pang makasama ang taong nagmamahal sa'yo. Kung ikaw, anong gagawin mo? Marami pa akong kailangang patunayan. Wika nito. Ipagpatuloy mo lang. Pasasaan ba at magiging okay din kayo? Alam kong marami kang matututunan sa nakaraan at magagamit mo ito sa kasalukuyan. Inabot nito sa kanya ang cellphone nito. Tawagan mo siya. Makakatulong ito. Inabot niya ang telepono nito at tinitigan ang pangalan ni Gael. Tiningnan niya si Vincent na lumabas na para siguro bigyan siya ng privacy. Tinawagan niya si Gael. Ilang sandali siya naghintay dahil medyo mahirap ang signal sa area na iyon. Hey Vincent, sabi nito sa kabilang linya. Napahawak siya sa dibdib niya. Ang lakas na tibok ng puso niya. Doon niya napagtanto kung gaano niya na-miss ito. Parang gusto niyang sumakay ng plane pabalik kung nasaan ito ngayon. Kung tungkol ito sa konsol na binili mo,
Saka ko nalang ipapadala sa bahay mo kapag nakabalik ka na rito. Tinakpan niya ang bibig niya para pigilan siya sa paggawa ng anumang ingay. Parang naiiyak na siya. Nandiyan ka pa ba, Vincent? Bakit kasi tumatawag ka pa? Alam mo na ngang mahina ang signal dyan. Wala siyang lakas ng loob na magsalita rito. Okay. Papatayin ko na to. Tawagan mo na lang ako kapag mas maganda na ang signal mo. Kahit ilang minuto nang pinatay ni Gael ang tawag, hawak niya pa rin ang telepono. Basa ng screen niyo ng mga luha niya. Ayaw na niyang dalhin muli ang kanyang sarili sa masakit na pangyayari. Oo nga at umiiyak pa rin siya minsan. Pero kahit papaano naman ay nakausad na siya. Pero nandito siya ngayon. Ang simpleng marinig niya lang ang boses nito ay lubos na siyang naaapektuhan. Ibinalik na niya kay Vincent iyon pagkatapos. Salamat. Alam kong gusto mong makatulong. Pero, tapos na kung ano man ang meron kami, Dr. Castellano. We will continue our separate ways. Magiging masaya rin kaming dalawa. Naglalakad na siya palayo nang may marinig mula rito. Ganyan din ako, Lucy. Napakahirap na malayo sa taong minamahal mo. Dahil lamang iniisip natin na magiging masaya sila na wala tayo. Pero tayo lang iyon. Hindi natin pwedeng panghimasukan kung ano ang nararamdaman ng isang tao. Huminto siya ng 1 minuto bago tumuloy sa kanilang tent. Kinailangan niyang ibalik ang isip niya sa kanyang misyon. Nang mga sumunod na araw ay nagdidire lamang si Lucy sa paligid ng baryo. She had this unsettling feelings based sa experience niya ay nakamasid lagi ang mga rebelde sa galaw ng mga sundalo. Sa baryo ng araw na ito ay hindi lang minsan may napapadaan ng mga rebelde. Kumakatok, humihingi ng pagkain at pansamantalang tutulugan. Wala pa namang kinukuha sa mga bata pero mahirap pa ring maging kampante. Nakakapagtaka lang na niwala silang makitang rebelde o kahit taguan ng mga ito sa paligid. Pakiramdam niya ay naghahanda ang mga ito sa kanila. Huminga siya ng malalim at humawak sa susi na bigay sa kanya ni Rusty. Somehow, ang lamig na pinapakalma siya nito at ang kanyang pagkabalisa. Napagpasyahan niyang maglakad-lakad malapit sa batis nang may mapansin siyang paggalaw sa gilid niya. Matalas ang mga mata niya. Pasimple siyang nagtago sa isang puno. Maghanda kayo. Mukhang may mga rebelde sa paligid. Nagsimula siyang lumipat habang hawak ang kanyang baril na nakatutok sa kanyang harapan. Sinubukan ng rebelde na magtago ngunit ang pagbabago ng mga lugar ay hindi kasing linis ng iniisip nila. May 5 rebelde sa harap niyang nagtatago. Binaril niya ang katabing puno na lumabas ito sa pinagtataguan ng isa para kaya agad niyang binaril ito. 2 sa mga kasamahan nito ay nagsilabasan din at mabilis rin niyang pinatumba ang mga ito. Ilang hakbang na lamang palapit sa unang bahay ng baryo ay lumabas na rin ang 2 pang naiwan at nakipagpalitan siya ng putok sa 2. Nagutos siya sa kanyang mga katropa na i-secure ang lugar habang ang mga taga-nayon ay nag-aagawan para sa proteksyon. Habang nagsisimula ng umulan ng bala, ay nakita niya si Vincent na tinatakpan si Anika at isang bata na mukhang nabaril. Nakita niya ang isang rebelde na malapit kaya mabilis niya itong binaril. Nang lingunan niya ang mga ito, saglit ay nakita niyang natamaan ng bala si Vincent. Anika had to carry both Vincent and the boy to safety. Dalhin mo sila sa ligtas na lugar, Anika. Bilisan mo. Hinarang niya ang sarili para maproteksyonan ang mga ito. Tama siya. Nagplano nga ang mga rebelde. Nang masiguro na ligtas na ang mga ito ay agad niyang tinulungan ang mga kasama niya. The backup is on the way. Nasa malayo na ang mga rebelde na tinutugis nila. Binalikan niya si Anika at nabutan itong ginigising si Vincent na wala ng malay. It looks like he already lost a lot of blood.
Kailangan kong iligtas si Vincent. Tulungan mo ako, please. Sumakit ang puso niya. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Anika. Agad niyang tinulungan itong buhatin si Vincent papuntang operating room. Binili na niya si Anika at binigyan ito ng baril. Nanginginig ang mga kamay nito. Pinalikan niya ang mga taga-baryo para tingnan kung walang umaaligid sa mga rebelde rito. Dalawa sa kasamahan nila ang nagbabantay sa mga ito. Mukhang alam na mga ito ang pagtataguan kapag may mga ganitong bakbakan. Agad niyang pinuntahan ang mga ito para masiguradong walang masaktan sa mga ito. Patuloy pa rin ang barilan. Kahit ang mga baguhan ay tila gumagaling na sa pagbaril. Sa mga buwan na lumipas ay tinuruan niya ang mga ito kung paano bumaril ng mas asintado. Walang araw na hindi sila nag-iinsayo. At dumating na nga ang araw na paggagamitan ng mga ito ang mga natutunan. Nang dumating ang backup nila ay nag-survey ang mga ito. Habang siya naman ay tinitipon niya ang mga kasama para tingnan kung may tama ang mga ito. May ilang may tama ng mga ito. Dinala niya ang mga ito sa barracks para doon na lang ipagamot. Agad niyang pinuntahan si Anika. Naawa siya sa anyo nito. Mukhang hapong-hapo ito pero walang ibang pwedeng gumamot. Kung hindi ito lamang. Wala ang mga kasama ng mga ito dahil pumunta sa bayan. Iniwanan niya ito para magawa nito ang dapat nitong gawin. Pati siya ay nilapatan nito ng lunas dahil nadaplisan din siya. Job well done, Doc. Puri niya rito. Di sa panaginip hindi ko inaasang mangyayari ito, Lucy. Bakas pa rin sa anyo nito ang takot at pagod. Tumango naman siya. Maraming tao ang hindi alam kung ano ang pinagdadaanan namin araw-araw. Minsan maswerte kaming wala kaming kabakbakan. Minsan naman kailangan namin gawin ang aming tungkulin sa larangan digmaan. You're a tough woman. Salamat sa iyo at sa mga kasamahan mo. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Iyon ang trabaho namin, Doc. Just like your profession, both of us save lives. Sa magkaibang paraan nga lang. Maging siya ay bilib sa tapang nito. Hindi ka ba natatakot mamatay, Lucy? Tumingala siya rito. Marami na akong nakitang mga namamatay. Lalo na iyong mga kasama ko. Kung paano sila namamaalam para sa pamilya nila. Ang iba naman nakangiti habang hinihintay ang kanilang katapusan. Habang inaantay na mapugto ang hininga nila. Dahil nagawa nilang gampanan ang kanilang tungkulin na maglingkod sa bayan. Ako ba takot mamatay? Oo naman. Maiiwan ko ang pamilya ko. Pero sa tuwing suot ko na ang aking uniform, tanggap ko na sa sarili kong baka hindi ko na makita ang mundong ito. Bilib ako sa iyo, sa inyo. Ang pag-alis ng mga bala sa iyong katawan at pagpapagaling sa iyong mga sugat ay ang pinakamaliit na bagay na magagawa ko. Ngumiti siya. We are lucky enough that you are here. Kumusta naman si Vincent? Naalala niya ang takot sa mga mata nito kanina. Alam niyang ganun din ang nararamdaman niya kung sakaling may mangyari sa mahal niya. Wala na siya sa panganib. Mula sa huling pagkakataon na na-check ko siya. Natakot ka bang pakawalan siya? Pinawi ni Anika ang luha nito. Di ko pa nararanasan ang ganitong takot, Lucy. As a doctor, nakita ko na rin ang maraming namamatay. Pero iba yung pakiramdam kapag iyong taong mahal mo yung pwedeng mawala sa'yo. Natatakot ako. Pero doktor ako. Paano kung hindi ko siya maligtas? Tinapik niya ang kamay nito. But you did. You said yourself that he is out of danger already. Pero paano kung ligtas na siya, Anika? At least ngayon,
Alam mo na kung ano ang mararamdaman para sa kanya. At masaya ako para sa'yo. Niyakap niya si Anika. Mas tumaas ang tingin ko sa inyo. Please, keep yourself safe. Susubukan namin gawin ang aming makakaya. Hindi na masyadong nagtagal ang mga volunteer sa baryo. Hinatid na nila ang mga ito sa airstrip uli. Habang nakatingin sa pangalan ng eroplano, naisip niya, iyon na ang pinakamalapit at pinakamagpapaalala sa kanya ng club. Gumaway pa siya sa ilang kasama na sumaklolo sa kanila. Nagpapahinga na lamang ang torpmates niya bago uli maisabak sa pinakaiintay nilang laban. Habang kaharap ang general ng hapon na iyon ay pinuri siya nito. Naniniwala sila na pwede na mahandle iyon ng mas maayos. Pero ngumiti na lang siya bilang pagtanggap. Nagsusumikap ang tropa natin, sir. Mabuti naman. Magsisimula na ang misyon. Ihanda mo na ang sarili mo. Tumango naman siya. Nang magpaalam siya ay pumunta na siya sa barracks. Maging ang mga kasamahan niya ay tapos na ang mga tungkulin nila. Tomorrow is another, and the day after that ay wala nang kasiguraduhan ang mangyayari sa kanya.